Mangosing, taga Sanchez Mira, Cagayan, gumagawa at nagtitinda ng pizza. Isa ka rin bang pizza lover? Siguradong overload sa sarap ang episode natin ngayon dahil bukod sa masarap ay siguradong sulit sa malasiksik nitong toppings. Mula classic flavors hanggang sa mga unique creations, we've got it all covered! Narito po ang ating ingredients sa ating premium overload pizza. Sibuyas, bell pepper, ham, pepperoni, ground pork, regular cheese, mozzarella cheese, pizza sauce, at ang ating ready-made dough. Simulan na natin ang ating premium overload pizza. Ilagay natin ang pizza sauce sa ating dough ng paikot-ikot para pantay-pantay ang pagkalagay ng sauce. Pagkatapos, gadgarin natin ang ordinary cheese. Sunod natin ang mozzarella cheese. Tapos, ilagay na natin ang mga toppings. Ground pork, pepperoni, ham, bell pepper, tapos sibuyas. Pagkatapos ma-assemble ang mga toppings, i-preheat na natin ang ating oven sa 150 degrees Celsius. At dapat low fire lang siya. Pwede na nating isalang ang ating nagawang pizza. Antayin natin ng 10 minutes. After 10 minutes, luto na ang ating pizza. Ready to serve na. Ito na po ang ating finished product. Hindi inakala ni Ate Lea na ang kanilang simpleng kabuhayan ay magiging patok at labis na tatangkilikin ng kanilang mga customer. Kamusta naman ang kita sa ganitong kabuhayan, Ate? Alam nyo ba, sa 2,000 na puhunan, may 20 pieces ka na pizza. 11 inches ang sukat niyan. Pwede mo siyang ibenta ng 135 ang isa. Sa kabuuan, 2,700. So, may kita kang 700. Kaya, try nyo na. Alam mo ba na ang pinakamalaking pizza sa mundo ay ginawa sa Rome, Italy noong 2012 na may sukat ng 1,261.65 square meters at pinangalan ng Ottavia. Sa Japan naman, karaniwang sikat na toppings nila doon ay ang pusit, kasama ang mga natatanging kombinasyon tulad ng mayonnaise, mais, at seaweed. Nakita ko yung pizza, kaya naisipan ko po na itry at nag-training na din po ako. At natikman ko po yung pizza na yon, kaya nag-avail po na ako ng package. Nung nakita ko sa social media, siguro ito na yung negosyo na pwede kong i-market
habang andito ako sa bahay at naalagaan ko yung anak ko, sinabi ko po sa mister ko na try natin, sabi ko po sa kanya. At nag-oo naman po siya. Sinamahan niya po ako sa pag-training. 1 day lang naman po yung training. Tsaka malapit lang po dito. Kaya pinag-aralan ko po talaga yung paggawa po. Tsaka talagang natikman ko po. Kaya nag-decide po kami na i-go po namin yung pizza. O, di ba? Walang imposible sa taong masipag at madiskarte. Ate Lea, pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano kayo nagsimula sa kabuhayan ninyong ito? Nung nagsisimula po ako, talagang post po ako ng post hanggang parang naging trending kasi yung mga ibang nagpipizza na din po dito hindi po sila nagpo-post eh. Dati hindi sila nagpo-post. Nung nakita siguro yung pizza ko po, ayun, may nakikita akong nagpo-post na din po. Kinokontak po nila ako. Tapos, ayun po, after ilang buwan po siguro, okay, nakilala na din po ako. May mga customer po ako na bumabalik. Siguro nasasarapan sila kasi bumabalik sila dito eh. Lalo po akong motivate na i-pursue itong pangkabuhayan na to. Sa kabila ng mga hamon at responsibilidad, pinagpatuloy ni Ate Lea ang kanyang munting pangarap. Nagsilbing inspirasyon ang kanilang anak at ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa awa po ng Diyos, wala pa po akong na-encounter na problema sa pangkabuhayan ko pong ito. Kahit maliit lang po itong pangkabuhayan ko po na ito, nakakatulong po sa amin na magpapamilya. Kasi nakakaipon na po ako, kaya nabibili ko na din po yung ibang kailangan po ng aking anak po. Hindi laging smooth ang ganitong hanap buhay. May mga ups and downs, pero ang mahalaga ay manatiling positibo at matiyaga. Ang tagumpay ay hindi agad-agad, ngunit sa sipag at tiyaga, maaabot mo ito. Yung mga naghahanap po ng pwedeng pagkakitaan, itry nyo po mag-pizza. Kahit maliit lang po yung puhunan. Totoo po yan, kasi nag-start lang po ako sa maliit. At saka habang minamarket nyo yung pizza, yung product nyo, dumadami yung customer nyo. Kaya dapat pagbutihin nyo or mahalin nyo yung ginagawa nyo para maging successful ka sa ginagawa mo. Palaguin mo siya, mahalin mo yung trabaho mo para at least doon sa maliit, hindi ka natatakot na bumagsak. Kesa yung malaking puhunan, then hindi mo naman pinahalagan yung trabaho mo, mas mabigat at saka mas masakit pag bumagsak. Yung mindset dapat, yung matatag ka. Pag nakita ka ng mga customer na porsigido ka sa ginagawa mo, at saka friendly ka, talagang dudumugin ka. Sa bawat hamon na darating, gawing inspirasyon ang iyong mga pangarap at ang mga taong sumusuporta sa iyo. Patuloy na maghanap ng mga oportunidad at maging bukas sa mga bagong ideya. Hindi po ako tumigil kasi naranasan ko pong bumagsak sa pangkabuhayan po namin noon. Yung grocery po nga po, way back 2019 po siguro yun. Lahat po ng products po namin nabaha. Wala pong, konti lang siguro yung pwede pong maisalba po. Sa awa ng Diyos po, tsaka pursigido po talaga akong ituloy kahit konti po. Nakabangon din po ulit. Minsan may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Ngunit sa bandang huli, ito pala ang tugon ng Panginoong Diyos sa matagal na nating hinihiling. Basta maging mapagpasensya at patuloy na umasa sa malaking magagawa ng ating Panginoong Diyos. Proud ako na gumagawa at nagtitinda ng masarap na pizza dahil trabaho ko to.